Sobrang nakakamangha talaga kapag ganito kadami ang lansones na makikita mo. Itong ektarya nga ang kabuang sukat ng lupaing ito. At tara, samahan nyo ako, mamamasyal tayo dito sa napakalawak na taniman ng lansones. Hello mga bishi! Nitong nakaraang Sabado nga ako ay pumunta sa Barangay Hagan, Bungabong Oriental, Mindoro. Last year, August 2023, tandang-tanda ko mga bishi na nung nalaman ko na mayroon ngang taniman ng lansones sina Ibet, ako agad ay nagpaalam. Sabi ko nga, kung halimbawang mag-harvest sila next year, kung pwede nga akong makivlog kasi naikwento niya na sobrang dami daw talaga nilang lansones kapag sila ay namimitas. At eto na nga yung panahon na yun mga bishi, mamimitas na nga sila ng lansones. Nung ipinagpaalam nga ako ni Ining kay Tito Ray, ang sabi ni Tito Ray, naku malayo yun, bundok yun, kaya ba yun ni Bishi? Sagot naman ni Ining, opo Tito, kasi nagturo po si Ate Ann sa bundok sa loob ng 1 taon, kaya naman basic lang yun sa kanya. Charis, lakad lang naman kami mga Bishi. Tapos eto nga pagdating namin, grabe nagulat ako kasi bongga, ang dami talagang lansones. Sa tanang buhay ko nga, ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito kadaming tumpok ng lansones at pagdating ko, gingmukbang ko agad ito Bishi. Abay, tignan nyo naman mga Bishi, o salitan talaga sila sa pagbuhos nitong lansones. Ito nga pala ay galing doon mismo sa puno. Nahakot nila papunta dito sa area dahil dito nga magpapaki. Sa mga nagtatanong nga po kung ano bang variety ng lansones itong naririto, ito nga po pala ay longkong. Mayroon nga tayong iba't ibang variety ng lansones at kabilang na nga dyan ang duko, paete, hulo, davao at ang longkong. Hindi ko pa alam kung mayroon pang ibang tawag pero yun lang yung alam ko. Kahit pa lansones sila, iba-iba ng lasa mga bishi. Sa aking pagkakaalam, ang duko ay parang maligat na para kang kumakain ng nata de coco. Ang Davao variety naman, malaki siya tapos yung buto niya malaki din na medyo maasim. Pero yung laman ng Davao ay matamis, yung buto lang talaga yung medyo maasim. Mayroon din pala dito sa aming native. Ang native naman, merong malaki, merong maliit, pero mas marami ata dun yung maliit. Ewan ko lang din ha, yun kasi yung nakikita ko at yun na din kasi yung natikman ko. Comment nyo na lang po kung ano ang idea nyo sa iba't ibang variety ng lansones. Hindi ko din kasi sure, basta ito lang yung pagkakaalam ko, opinion ko lang. Charis, ha, napapanood mo nga din ito, paki-comment naman kung taga saan ka para naman malaman ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. Mas 9 nga ng umaga nung kami ay dumating dito at maya-maya lang dumating na din ang may-ari. Walang iba kundi si Tito Ray at si Tita May Torres. Sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Tito Ray at kay Tita May dahil pinayagan nga nila akong mag-vlog dito. Grabe, sobrang saya ko mga bishi. First time ko lang kasi talaga makakita ng ganito kadaming tumpok ng lansones at grabe, sobrang salamat po talaga Tito Ray at Tita May. Salamat nga din kay Albert at kay Ining kasi sinamahan nila ako dito. Sinabi nila sa akin na may pa-harvest nga ngayong araw. Alam niyo ba mga bishi na ang lansones ay bawal mainitan, bawal din namang maulanan o mabasa. Ang kaso mo, nung mismong araw na kami ay magpipitas nga nitong lansones, makulimlim. Tapos yung mga tauhan ng kumuha nitong lansones, wala pa din dito. Kaya naman yung lansones nakatiwangwang lang. Bawal na bawal baga sa lansones ang mainitan o mabasa ito. Kaya naman sinimulan na nga namin itong pakihin. Tumulong na nga kami ni Ining at ni Ibet sa pagpaki nitong lansones para naman makapagsimula na at hindi nga matambakan. Kami kasi yung nagapitas, madami din yung nagahakot, pero yung mga nagapake ay wala. Kaya kami na lang ang nagtulong-tulong. Nung ako nga ay nagpost ng mga videos tungkol sa lansones, marami ang nagtanong sa akin kung saan daw ba yung location namin, kung sino daw ang may-ari, kung magkano daw ang kilo, at kung sino nga daw ba yung pwede nilang pagbilhan. Pasensya na po mga bishi dahil ito pong lansones na ito ay nakuha na. Alam niyo ba mga bishi na dito sa amin, kapag bumili ka ng mga bultuhan, prutas man yan o gulay, mayroong risiko kapag ito ay kinikilo. Tulad na lang nito, ang kilo nito mga bishi ay 23.5 pero ang binabayaran lang dyan ay 20 kilos. Yung 3 kilos at kalahati ay risiko. Kasi hindi naman maiiwasan na minsan mayroong hilaw, mayroong maitim na, o minsan sa gulay may nabubulo, kaya naman mayroong palabis na 3 kilo at kalahati. Bukod pa riyan, mayroon din kasing timbang yung karton. Kaya hindi din talaga nalulugi yung mga mamimili. Kasi kumbaga patas, mayroon pang pasobra dahil special ka. Charis! Dahil nga magtatanghali na, kami muna ay niyaya doon sa bahay nung katiwala ni na Tito Ray. Sabi ko nga sa inyo mga bishi, sobrang lawak ng lupain na ito. Kaya naman naglakad pa ulit kami papunta doon sa bahay at tumawid pa nga kami dito sa ilog. Tumatawid nga ako dito sa ilog, bigla kong naalala yung aking experience no ako ay nagtuturo pa sa bundok ng Sinariri. Kasi ganito talaga yung ambience. Maraming puno, syempre bundok yun, tapos may mga ilog ka na tatawirin, mga ganon. Sarap-sarap din baga talagang mamuhay sa mga ganitong lugar. Yung payapa, wala kang maririnig na mga ingay ng sasakyan, puro ano lang talaga, kulig
liglig. Habang kumakain nga kami ng pananghalian, bigla kong naalala yung bili ng aking anak na maghanap daw ako ng gagamba dito sa Hagan. Sino lang talaga, mayroon ako nakitang bata dito, ging bili ko gid talaga bishi yung kanyang gagamba dahil baka awayin ako ng aking anak, hindi ko siya hinanapan, ay galing naman ako sa bundok. Nakakatuwa naman dahil 5 piraso ito at ang lalaki talaga niya. Tapos na nga kaming kumain, pupunta na nga kami doon mismo sa puno ng lansones kasi hindi kami nakapunta kanina dahil yung pwesto namin kanina ay medyo mataas. Yung mga puno ay naan doon sa bandang ibaba. Habang nagalakad kami mga bishi, hinayang na hinayang ako sa mga bunga ng rambutan kasi nagalaglagan lang talaga, hindi na siya inapansin. At syempre, amazed na amazed ako dahil grabe yung mga puno ng lansones, hitik na hitik talaga siya sa bunga. Sobrang saya talaga magpitas. Yung tipong nandito lang katabi mo lang yung mismong puno ng lansones, magakurit ka lang talaga doon sa mga sanga niya. Ay grabe, bongga mga bishi, ang sarap sa feeling. Ganitong buhay yung gusto ko, yung tipong katabi mo lang yung puno, magapitas ka lang. Gusto ko talaga mga bishi magkaroon ng ganitong lupain, pero malay mo naman, balang araw. Sa ngayon ay magtiyaga-tiyaga muna tayo, makiblog na lang muna tayo sa may mga lupain. Kaya naman kung sino po ang mga prutas dyan, baka naman po pwedeng mapuntahan. Charis. Kung mapapanood yung mga bishi, yung mga dati kong video, mayroon akong na-meet na si Sir Ed Magnaye. Alam nyo ba na mayroon akong nakitang tanim niya dito mismo sa lupain ni Tito Ray? Ito nga yung multiple root stocking ng mangga. Ito kasi sa lupain ni na Ibet, napakadaming prutas na tanim. Mayroong durian, lansones, rambutan, saging, niyog, basta marami mga bishi, hindi ko na maisa-isa. Sa sobrang lawak nga nito, hindi namin malibot kasi nakakapagod. Kasi bundok ba ito mga bishi? Literal na bundok talaga. Habang gaikot nga kami, naabutan pa kami ng ulan. Buti na lang mayroon ditong kubo at dito nga sila nagpapaki. Tingnan nyo mga bishi yung ilalim. Puro bunga talaga siya ng rambutan. Nagalaglagan lang. Ay grabe, sobrang sayang. Kung ito lang ay malapit sa kalsada, tapos mayroon akong kasama, yung back up ba na taga-bit-bit, ay bongga talaga. Magadampot ka lang talaga ng mga rambutan dito. Tignan nyo naman yung puno, hitik na hitik sa bunga. Amazing talaga. Sobra talagang amazing. Itasan na nga daw ito, pero tignan nyo naman, sobrang dami pa rin talagang bunga. Hitik na hitik talaga, literal. Apong sarap talaga mamitas, bongga. Kung ngayong lugar na hindi ka mananawa at hindi ka mapapagod balik-balikan, kasi biruin mo ha, kahit anong season man yan ng prutas, pwede kang pumunta dito kasi mayroon nga silang tanim. Halimbawa, season ng lansones, go ka dito. Season ng rambutan, go ka dito. Season ng saging, go ka din dito. O diba, ang lawak niyan, sobrang lawak niyan mga bishi. Doon din silang tanim na mangga, o diba, sobrang bongga. Kaya sana talaga mga bishi, balang araw magkaroon din ako ng ganito. Pangarap ko talaga, ang saya-saya. Kaya sobrang salamat po talaga Tito Ray at Tita May Torres dahil pinayagan niyo po akong makarating dito. Grabe, sobrang saya ko po talaga. Mag-aalas 2 na nga ng hapon, pero yung pagpitas hindi pa tapos at yung pagpapaki ay hindi pa rin tapos, pero kami ay magasimula na ng hakot. Charis, prepared tayo mga bishi. Mayroon akong dalang eco bag ng pure gold, as in, itong eco bag na to punong-puno. Ging puno ko talaga siya ng lansones mga bishi, at alam nyo ba, wala pang isang araw na ubos na agad namin yung laman nito kasi sobrang sarap talaga. Yun lang talaga ako nakaranas na sa loob ng isang araw, puro lansones ang laman ng aking tiyan. Buti naman at hindi ako inatake ng aking acidic o kaya naman ay yung sa mga yung sa may gout. Ay mali, yung sa uric pala. Buti na lang wala akong ganun. Ay, ang sarap talagang kumain. Dahil medyo malayo nga ito sa kalsada, ang kanilang ginagamit na panghakot ay itong kalabaw. Opo mga bishi, uso pa din dito sa amin ang kalabaw. Nakakatuwa nga dahil kahit bundok siya, sobrang daming kalabaw dito mga bishi, at dito nga nila sinasakay itong lansones. Hindi ko na nga nakasabay sa pag-uwi sina Ining at sina Ibet dahil hindi pa tapos yung kanilang pagpapapitas, at eto nga't sumabay na lang ako dito sa kalabaw. Pagod talaga ako mga bishi sa pag-iikot, kaya naman nagsabi talaga ako, kuya baka pwede pong makisakay na lang ako dyan sa may kalabaw. Amazing pala sumakay sa ganito, tapos lubak-lubak yung daan. Ay, mapapakapit ka talaga at mapapairit ka na lang kasi akala mo magatumbling yung karusa. Ang saya-saya talaga ng experience ko dito sa lupain ni na Ibet, kaya maraming salamat po talaga Tito Ray at Tita May, at salamat din kay Ibet at kay Ining. Paano ba mga bishi, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal pa.